good morning. Hindi pala, good afternoon na. So, 12:30 na ng January 22. 12:30 ng tanghali ng January 22. So, ngayon, nasa biyahe po kami. Papunta ng hindi pala. Pupunta ng Edmonton. Kasi mamayang gabi, susunduin namin sila mama at papa sa airport. So, ngayon, maaga kaming umalis. Actually, 11:50 pa ng gabi yung dating nila. Pero, umalis na kami ng maaga kasi doon na kami mag-stay. Nag-book na kami ng hotel. Parang 2 months ago, nag-book na kami ng hotel para hindi na kami babiyahe pa uwi kasi medyo alanganin dahil 11:50 nga ng gabi yung dating nila. So, syempre, ang biyahe kasi is 1.5 hour. 1 hour and 14 minutes. Pero dahil nga nag-i-snow kasi, so hindi namin alam, baka abutin ng 2 hours kasi nga nag-i-snow. Kaya sabi ko, mag-hotel na lang kami para safe din kasi nga kung uuwi kami gabi, madilim. Ang highway pa naman dito, walang ilaw ang daanan, ang highway. So, ang pinakailaw mo lang is yung headlight naman. Pinakailaw lang sa daanan is yung mga headlight ng mga sasakyan. Wala siyang mga light. Wala siyang mga poste ng ilaw. Kaya medyo delikado. Tapos nag-i-snow pa. Kaya sabi ko, mag-hotel na lang kami. Tapos kinabukasan na kami uuwi. Total, di naman kami nagmamadaling umuwi. Tsaka para makapagpahinga rin sila mama dahil ang tagal ng biyahe nila, 14 hours. Tapos kung ibabiyahe pa ulit sila pa uwi sa bahay, another 1 hour or 2 hours. So, nakakapagod din. Makakauwi kami ng bahay niyan, madaling araw na, baka 2 AM na. Kaya, doon na lang kami sa hotel para pagbaba nila sa, paglapag nila, pwede kaming matulog na kaagad. Tsaka, ayoko din kasi nang mag-risk na din. Kung hindi nagwi-winter, kung hindi nag-i-snow, okay lang siguro kung summer, ganyan. Okay lang siguro uuwi kami kahit 2 AM na kami makauwi, okay lang. Kasi ngayon delikado baka medyo madulas ang daanan. Tsaka nakaka-trauma din kasi last time nga nung bumiyahe kami ng gabi, hindi naman nung bumiyahe kami ng madaling araw, medyo madilim pa talaga yon. Nakabunggo kami ng deer. Kaya nakaka-trauma kasi nakaka-trauma din sa bulsa. Although may insurance naman, pero meron din kaming babayaran kahit na may insurance pa. Ang binayaran ng insurance namin is $9,000 sa pagpapaayos ng sasakyan. Tapos nagbayad kami ng 1,000. Nagbayad kami ng 1,000. Bumula siya Ayun. Bayad kami ng 1,000. Kaya yung 1,000 na yun ang bigat sa bulsa ha. $1,000. 40,000 pesos yan sa Pilipinas. Ang bigat sa bulsa na yan. Kaya sabi ko, para safe, wag na lang tayong uuwi. Wag na lang tayong bumiyahe. Mag-hotel na lang tayo. Basta hindi naman tayo nagmamadaling uuwi. So ayan. Ito ang madadatnan nila mama at papa ngayon na weather. Ayan ang madadatnan nila ngayon. Nag-i-snow. Puting-puti ang daanan. Dito sa highway, hindi siya namumuti kasi meron namang nagkakayod dito. Sa madaling araw yata, kinakayod tong daanan. Tsaka, syempre, maraming sasakyan din na dumadaan. So, natutunaw kaagad yung snow, hindi nag-i-stack. Unlike sa mga gilid-gilid, hindi naman nadadaanan. Kaya yan, punong-puno na puno ng snow. Yan ang madadatnan nila mama at papa. First time nilang makakita ng snow. And syempre, excited na rin ako dahil 2 years kami hindi nagkita. Although almost every day naman nagbi-video call kami. Pero syempre, iba pa rin kapag makakasama mo yung parents. Meron kaming makakasama dito sa bahay. So, yan. Tapos, bumili ako ng Jollibee para habang nasa biyahe kami, meron kaming kinakain. At saka, para pagdating din doon, may merienda rin kami.
pala, no, bakit kami nakabangga ng deer? Kasi dito, nagkalat ang mga deer. Anong tawag dito? Yun ang isa sa mga problema dito. Dahil nga, syempre, maraming pagala-gala na deer dito. Bigla-bigla silang tumatawid sa kalsada, sa highway pa talaga, ha? Anong tawag dito? Ang mga deer pa naman, halimbawa, nandyan niya sila sa gilid, no? Tapos, pag may nakita silang sasakyan, kung kailan malapit na sa kanila, doon talaga sila tatawid. O, diba? Pasaway. Kaya hindi mo rin talaga maiiwasan yun, lalo na pag nabangga mo yung deer, wala ka talagang kalaban-laban. Madami ng disgrasyang nangyayari na dito na gano'n. Yung bigla na lang susulpot yung deer, tatawid sa'yo. Kahit promeno ka, kami nung time namin na yun, promeno na kami, nakapreno na kami, pero naabot pa din. Kaya yun, nasira yung aming bumper. Bumper lang. Hindi nga, pati yung sensor na aming sasakyan, kaya inabot kami ng 9,000. 9,000 ba lang, no? Oo, inabot yung insurance namin sa pagpapagawa ng 9,000. Pero, ayun nga, nagbayad kami ng 1,000. Kaya, sobrang delikado din. Sobrang delikado kapag gabi ka magbabiyahe. Tapos, madilim nga, wala ngang ilaw sa daanan. Kaya, yun. Tapos, ganito pa, nag-i-snow. Diba? Mas safe kung pipirmi na lang muna kami dun at kinabukasan na kami ng umaga. Uuwi. At least maliwanag na yun. So we're here, Windham Garden Hotel. Lapit lang siya sa airport, 4 kilometers. So yan, nandito na kami sa loob ng hotel. And syempre, kasama namin ang doggy namin. Buti na lang pet friendly itong nakuha din namin. At nasa baba lang kami. 104. O, diba? Kasama ulit ang aming alaga. Buti na lang nasa... Hello po. Buti na lang nasa first floor lang kami. Madali lang palalabasin si Cookie. Siyempre, pagpasok mo ang washroom, may blower. Yon, may blower. Siyempre, walang bidet. Buti na lang hindi bathtub. Bathtub. So, ito ang shower. Ayoko kasi ng bathtub. Tapos, ang coffee, hindi naman kami marunong gumawa ng coffee maker. Yan. Mayroon 2 queen bed. Ay, queen bed lang siya, no? Uy, ano ba? Mirror. Kuna. Yan, ganyan lang. May TV. O, diba? Sabi sa'yo, love, walang ano eh. Ang tawag ito? Microwave. O, may baon kami. Sabi na, walang microwave dito eh. Saan? Ayun, ang microwave. Yan. Yun lang. One night lang naman kayo mag-i-stay dito. Bukas na umaga after breakfast. At free breakfast din pala to. So, after breakfast, uwi na kami. See you, mother and father! See you later! 2,000 years later. Hi guys! Good evening! So, time check. It's 11 na ng gabi. And mapunta na kami sa airport ngayon. Ang ginawa lang namin maghapon is natulog. Pagkatapos namin kumain, natulog muna kami. Tapos naligo. In 400 meters, left turn, onto Township Road 502. Nakausap ko na sila mama kanina, na video call ko na sila nung nasa Vancouver sila. Tapos ngayon, trinak ko kung nakaalis na ba yung eroplano nila sa Vancouver. And yes, nakaalis na. Kaya ngayon ay papunta na kami. So ang estimated arrival nila is 11:50. So ayan, see you later.
Mukha pa kaming antok. So, haya, nandito na kami sa airport, nag-aantay. Na-delayed ang flight nila mama ng 30 minutes, which is supposedly 11:50 ang dating nila. Pero ngayon, 12:30 na ang dating nila. So, ngayon na 1 hour pa kami mag-aantay. Nandito na kami, nag-aantay lang kami sa waiting area, sa mismong exitan ng mga taong dumating. So, ayan, tingnan niyo, iba may banner pa kami, wala kaming banner na dala. Canada ng flag lang. Ayan. Yung iba may pa flowers pa. So, ayan. 1 hour pa kami mag-aantay. Hoy. Shh. Uy. Susundo din. Wala pa. Yan na, nandiyan na sila mama. Landed na ang kanilang airplane. Mag-live tayo. Finish. Ayan si Papa. Doon pa. Doon pa. Doon. Ay, mag-picture kayo doon. May dala kami. Ha? Mamaya na pa. Okay lang yan. Okay lang yan, oo. Alaga namin, no? Nakapagkwentuhan na si Papa. Mag-picture kayo dun, no? Sa ano? Tara. Okay lang. Asa lang ako. Mag-picture kayo dun, hawakan nyo tong flag ng Canada. Hawakan mo muna yan. Mamaya mo na ibulat-lat. Picturean muna sila. Good morning. So, time check ay mag-i-8 na. 7:35. So, hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi nagkwentuhan na lang kami ng nagkwentuhan. Tapos, natulog kami siguro mga 3 o'clock na. So, ngayon, nagising kami ng 7 kasi breakfast kami. So, haya na sila mama at papa. Mama, interviewin natin sila kung ano yung naging ano nila. Kamusta ang kanilang travel. So, mag-prepare lang kami para mag-breakfast na doon sa may restaurant nila dito. So, mag-breakfast na ang mga person. Ang mga person. Breakfast na tayo, mga person.
mag-check out na kami. Time check is 9:29. Ayan. Maayos na ang bed. Kinuha na namin ang mga gamit at kami mag-check out na. So, ayan ma. Kamusta ang flight nyo? Okay naman. Ang boring sumagot. Okay naman. Ang boring sumagot. Ang tinanong lang naman daw sa hindi naman mahigpit ang immigration. Kasi si Papa naka-wheelchair assistance siya. Pina-wheelchair assistance ko sila dahil first time nga nilang magta-travel international. Kaya pina-wheelchair assistance ko siya. Tsaka isa pa kasi, hindi lang kalakad si Papa ng malayo dahil ang Vancouver ay malaki ang airport. So alam ko, baka sasakit ang tuhod ni Papa kaya pina-wheelchair assistance ko siya. Pag naka-wheelchair assistance, hindi na ba pumipila pa? Hindi na daw pumipila. Hindi na pumipila, dire-diretso na. Pero ikaw ma, yung companion. Palakarin ka, pero nakasunod lang ako kay Papa. Yun, papalakarin lang daw siya pero nakasunod siya kay Papa. So bali ang in-interview lang sa immigration ay si Mama. Si Papa hindi na in-interview sa immigration. Hindi na daw siya masyadong tinanong. Si Mama na lang. Ang tinanong lang daw kay Mama kung sino daw yung pupuntahan niya dito sa Canada. Tsaka kung may trabaho siya sa Pilipinas. Pero wala man siyang trabaho sa Pilipinas. Tapos, tinanong kung how long din, gaano sila katagal dito mag-stay sa Canada. Tsaka kung sino yung kasama niya, yun nga, si Papa, sabi niya. Tapos tinanong ko anong trabaho ni Papa, sabi ni Mama, retired na sa Pilipinas. Tapos yun lang. Yung mga documents na, yung mga supporting docs na prepare namin, hindi naman na hinanap, which is yung bank certificate, tapos yung letter namin, parang, anong tawag dun sa letter na binigay ko? Basta yung letter na kami yung bahala sa mga expenses nila dito, na kami yung sasagot ng mga expenses nila dito. Yan, nagbigay kami ng letter. Tapos ID namin, passport namin, mag-asawa, tsaka birth certificate para proof na talagang anak nila ako, anak nila yung pupuntahan nila dito. Pero lahat ng yun hindi naman na hinanap. Pero sa mga magta-travel, mag-prepare pa din para just in case lang ba na hanapin. Tapos, yun lang, wala namang hassle kasi tapos yung wheelchair assistance ni Papa sa eroplano pa lang, hindi na daw siya pinapatayo pagbaba ng eroplano, hindi na siya pinapatayo kasi gina-guide na siya. Tapos, saan ang wheelchair nakaabang pa sa may pintuan ng eroplano? Dun daw sa may hindi na siya hinahayang tumayo sa upuan hanggat wala pa yung wheelchair. Kaya pag nandiyan na yung wheelchair sa may pintuan ng eroplano, iga-guide siya, inaalalayan daw siya. Parang kala mo disabled. Marami na kami. Hindi, usual din naman kasi mga matatanda yan, mga senior nga, senior naman na si Papa. Marami din daw silang mga nakasabay na wheelchair. Kaya talaga, hindi naging hassle yung yung biyahe nila. Talagang very smooth lang. And thank you din kay Ate Alexis International Travel Agency. Siya yung nag-asikaso ng ticket nila Mama. Kaya tapos all throughout ng biyahe nila, ina-update ako ni Ate Alexis kung yung nila, kung departed na ba or naka-arrive na yung airplane nila, tsaka kung yung gate na lalabasan nila. Ina-update niya talaga, kung maalaga si Ate Alexis sa mga passenger niya. Kaya the best. Hello Ate Alexis, shout out. So ayun lang, kami ay pauwi na. Next vlog is mag-unboxing unboxing ng mga pasalubong. Hindi naman maraming pinamili ko, yung mga mga personal mga necessity na mga wala dito. So ayun lang, enjoy sila sa snow, sa view sa dinadaanan namin dahil puro snow. Syempre amazed sila dahil first time nga kasi. Hindi naman siguro, may mga part magkakaroon ng mga subdivision yan.
So, hayan na ang mga in-unbox natin. Ito ang laman ng mga pasalubong. Energen, syempre. Favorite Milo. Cream o isang box long. Ding dong. Ito yung pinabili ko pero hindi ko alam. Natikman ko lang ito isang beses. Nasarap ako kaya pinabili ko sa aking kapatid at aking sister-in-law. Thank you. Ang hopya. Ito pala yung hopya. Hopya. Pulboron, isang flavor lang binili nyo. Ito pa yung iba. Ube, tsaka classic, cashew, iba-ibang flavor. Tapos ito ang favorite ng mga bagets. Dilis. Ang dami niya parang dilis na binili. Udong. Masarap sa sardinas ang udong. Well, may sampalok pa. Bigay ni ma'am. Thank you, ma'am. Sampalok and dilis again. Ay. Dilis nga. Ay, hindi. Parang ano? Dilis nga. Thank you, ma'am. Tapos, ang Betadine Throat Spray. Itong vitamins ko to. Vitamins yan. Mga folic acid. Tapos, meron pa dito sa box. Ang favorite kong kumot, pinadala ko. Lalaban naman yun. Hindi. Malinis yan. Malinis ba yan? Oo, galing sa ano. Ang panty liner. Ang herbal panty liner. Barley, syempre, of course. Ano to? Bakit may free? May free siyang vitamin C. Ay, hindi ko alam. Hindi ko pa na-unbox. Basta barley to. Yan lang ang laman. Barley. Mayroon kasi magdala ng ano kasi. What's this? Ito yung mga... Ano yan lang? Ano to? Hair color nyo? Mga pang hair color niya. Ito ano to? Ito... Ano to? Microphone. Microphone. Nagpadala kasi ako ng video okay. Siyempre, video okay dito. Ano to, ma? Tingnan mo na lang kasi pinadala. Ang aking I am amazing acai berry. Yay, makakainom na ako. Makakainom na ako ulit ng acai berry. Tapos may chocolate din yan eh. Alam ko may chocolate ako. Uy, nangamoy albatros. Ito, chocolate. Titikman ko first time ko. Uy, yung albatros yun nangamoy. Ay, ito pala hair color. May hair color din kayo dito. Papa. Uy, papa, yung albatros nangamoy. Baka yung ano, amazing. Ano. So, ayun lang. Yun lang ang laman usually na mga pinadala ko. Kunti lang naman yung mga pinadala ko. Usually, puro mga vitamins, gamot, and everything. Yun. Yun lang. So, hindi man ako nagpadala na ng masyadong maraming gamit. Kasi yung iba nabibili naman dito. Yung mga na-miss lang natin, tulad nitong Energen. Tapos yung Milo na padala ko. Meron dito sa Pilipinas na, pero syempre mahal. Tapos itong Milo, nagpadala ko. May Milo ditong tinda, kaya lang parang iba yung lasa. Parang matabang. Feeling ko lang. Yan lang. Tsaka ito pa pala ang crunchy garlic. Galing sa aking Ninang Angel. Thank you, Ninang. Tapos Jayco. Ayan, nagpabili rin akong Jayco. Na-miss ko lang ang Jayco. Kahit meron naman donut dito na Tim Hortons. Miss ko lang ang Jayco bakit. Tapos, Goldilocks na ensemada. Nilagay ni Papa dito sa lagayan para daw hindi mapirat. So, ayun lang. Hanggang dito na lang. Yung dilim. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Next time. Siguro mga February 11, gagala na kami. Pero ngayon kasi mag-a-adjust muna sila sa weather dahil malamig. Ayaw muna nila lumabas. Adjust muna sila sa weather. Pag naka-adjust na sila yan, mga February 11 pa naman kami nakabook sa hotel na pupuntahan namin. So, yun siguro yung aking next vlog or yun. So, thank you for watching. Mama and Papa is here. Bye! Magbabay na kayo! Bye! See you on next vlog.